So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please continue. You are lying! Come again, sir? You are lying! Senator Ping Lacson. Senator, magandang umaga, si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Yeah, Joel, Weng, magandang umaga. Opo. Si Nympha nag-report kanina, binabanggit niyo raw po na hindi pa off the hook ba? Hindi pa nalilinis ang pangalan ni na Senador Villanueva at Senador Estrada. Tama ho ba, Senator Ping? Oo, kasi hindi pa nare-resolve yung sinasabi ni Bryce na nag-insert sila ng, in the case of Senator Jinggoy, yung 355 million sa Bulacan. Senator Joel naman 600 million. So, yung nauna ko na nasabi, yung kay Senator Jinggoy, nandun talaga sa GAA na nahati sa 7 proyekto. At ito nakita na rin namin na merong na, actually phase 3, no? Lahat. Pero hindi pa nasisimulan yung phase 1. Pero it seems na para nakapagbayad na doon sa phase 3. Yun ang issue doon. Yung kay Senator Joel, nung una, hindi ko nabanggit kasi hindi namin makita sa GAA. Pero nung nagpresenta during the hearing kahapon si Senator Sherwin Gatchalian na mga program fund, nakita ng mga staff ko na nandoon yung as enumerated. Kasi enumerate naman ni Bryce Hernandez lahat yung items, yung mga proyekto. So doon nakita. So sirbihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare-resolve ito. Na dahil, alam mo, Joel Weng, pagka merong testimonya, tapos nasuportahan naman ito ng documentary evidence, medyo dapat may pagpaliwanag na gagawin kung talaga sila yung nag-insert. So yung pong yung pong natuklasan kahapon sa gitna ng hearing na nasa budget talaga, yung isa GAA, yung isa unprogrammed funds, Senator, nagbibigay po yun ng credence o ng tibay doon sa testimonya ni Bryce Hernandez? Correct, Weng. Kasi hindi naman na, nung enumerate niya yung mga listahan, yung mga items, may description yun eh. Tumama lahat eh. At eksakto naman yung amount kasi 8 proyekto yung sinasabi ni Bryce na in-insert ni Senator Joel. 675 million. Pag kinumpit mo yung 75 million times 8 items, talagang 600 million. Lahat po ito so, sa Bulacan. Talaga ng credence. Lahat po ito sa Bulacan, pati yung 355 million ni Senator Jinggoy at yung 600 million ni Senator Joel. Bulacan-based projects po ito lahat. Oo, doon mismo sa distrito nila. Okay. Kasi siyempre, kabisado ni Bryce yun, siya yung OIC district engineer doon eh. Okay. Saan base sa inyong pagsisiyasat, may nakita kayong proyekto base doon sa mga pondong inilabas sa ilalim po ng 2 senador? Sa 355, 3 yung napuntahan ng team ko, medyo may issue. May issue yung 3, okay. Lahat phase 3, pero hindi pa nasisimulan yung phase 1. Yung iba naman, phase 2 and phase 3, pinagsabay ang pagpupondo. Ang isang issue doon, meron na yatang parang nakapag-release na ng pondo sa phase 3. Pero teka muna, nasa phase 1 pa tayo. Parang ganon. So may issue talaga. May issue. Kasi actually may nakapagbulong sa akin, Senador, ang modus daw dyan, yung phase 1 gino-ghost, phase 2 ghosted again. Tapos sa phase 3, doon ibubuhos. Pero substandard para rin. Kasi kulang ng pondo eh. Wala nang pera eh. Di ba, Senador, ganon din ba natanggap ninyo impormasyon? Tama. Meron din naman ang gino-ghost yung pangalawa. Ibig sabihin, pinundan yung pangalawa pero yari na yung una. Yung una? Package A, package B. Meron din ganun. Marami sila scheme eh. Marami sila scheme doon sa Bulacan. Okay. Pero sunod-sunod yung pagka-clarify ni Senator Jinggoy Estrada at ni Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, doon sa kanilang depensa sa sarili, Senator. Tumatayo ba sa komite yung kanilang depensa at saka mga pagtatanong dito kana Bryce Hernandez at kay Alcantara? Well, 2 things. Yung dalawang issue yung kay Senator Jinggoy eh. Opo. Yung una, yung sinasabi, nilink siya ni Bryce Hernandez kay Beng Ramos at saka sa WJ. Opo. Iyon, walang laman yon. Kasi nga, nung nakita namin sa CCTV, yung sinundan namin yung kung saan mga opisina nagpunta si WJ, si yung Mina Jose, no? Yes. Sa room siya nagpunta doon sa opisina ng Blue Ribbon. At ang hinahanap niya doon, ang hinahanap niya actually, ibang staff, pero nagdala ko siya ng insurance. Iba sa niya. Nagkataon lang, matagal niya nang kakilala si Beng Ramos, kaya siya yung puntahan niya doon. Nagpa-selfie pa nga sila. Okay, doon sa 600 million naman ni Senator Joel, may nakita na ba kayong proyekto under that? Wala pa? Oo, kasi kahapon lang na-confirm na meron pala talagang mga proyekto. Kasi nung una, hinahanap namin sa GAA, hindi talaga magtugma. Iba yung items, wala yung mga dinescribe na items na infra projects. Si Bryce, hindi tumutugma sa GAA, pero tinitingnan kasi namin sa regular budget. Yung pala, nandun pala siya sa program fund. So hindi talaga makikita. Ngayon, nung nilabas kasi ang point naman ni Senator Sherwin, alisin na natin yung program fund sa budget sa 2026.
Kasi nga, naabuso. Opo. Kasi ngayon ko lang na-experience din na Joel Weng, kasi nung nandyan ako Senate 3 years ago or even before that, wala pa akong na-experience na nag-realign ang Kongreso from regular budget dinala sa unprogram fund. Kasi ang unprogram fund, under special purpose fund yan eh. Correct. Ang special purpose fund, pang-augment lang yan. Totoo po. Na kung kukulangan yung budget sa regular items, sa regular budget, huhugot sa unprogram fund yung Pangulo at ililipat doon. At may mga requirements dyan. Pagka unprogram fund, a program appropriations, 3 requirements yan eh. Isa, dapat merong excess revenue collection. Meaning, may pera sa treasury. Pangalawa, may accompanying na revenue measure, nagpasa ng batas, sa kalagitnaan, nagkaroon ngayon ng revenue measure na pagkakakitaan. Pangatlo, yung may approved loans, meron na nung na-approve, pero yun yung tinatawag na may counterpart. Kaya pang foreign assisted project yon. So, tatlo lang yun. Oo. Meron ba meron ba Oo. pagkakataon sa na yung unprogrammed ay inuutang pa? Hindi, yun nga, pagka may approved loan, Yun lang, approved loan. Oo. Or merong revenue measure. Pwede mga requirements, tama. Oo. Kasi masama nyo. Kaya nagkaroon ng issue doon sa, di ba, yung PhilHealth. Yes. Apo. Kasi nangyari sa 2024, nagdagdag ng 2 special provision under the unprogrammed fund. Ito yung nilagay na pwede nang i-release yung mga GOCC. Yung PhilHealth, di ba, GOCC yun? Opo. So kaya nawalan ng pondo ng 74 billion yung PhilHealth. Kasi nga, na-realign. Okay. Din lang sa ibang item. Hindi pwedeng galawin yun kasi nga 3 lang yung requirements originally. Okay. Sa 2025, inalis na yung 2 additional provisions. Yung pang-5, dinagdigan na ng foreign assisted project na pwede ring pang-augment. Opo. Naku, arbitration case ang aabutin natin doon kasi hindi natin sariling pondo yun. Totoo yan. Senator, doon sa, kung nagkakaroon ng patunay, yung mga sinasabi ni Bryce Hernandez laban doon sa 2 senador sa kanilang proyekto, nangangahulugan po ba na may nakikita ng indikasyon din ang Senate Blue Ribbon Committee doon naman sa aligasyon ni Bryce Hernandez na nangungumisyon o komisyonan sa proyektong ito? Correct. Ang kailangan natin ngayon doon para malinaw, para kung sakaling gagawa kami ng rekomendasyon o kaya ipapasa namin sa ICI yung ebidensya makakalap, yung proof naman o yung resibo na kung saan magpapatunay na talagang nagbigay siya ng 30% na komisyon doon sa 2 senador as he has already alleged, di ba? Ibang usapan naman yon. May credibility na yung sinasabi niya. Ito, in-insert nila, binaba sa aming District Engineering Office. At sila yung para sila yung mag-implement. Opo. Yun, result na yun. Ibig sabihin, totoo nga na merong 355 million pesos worth of projects. Kasi nahati na nga sa 7 projects yun eh. Opo. Yung kay Senator Joel, totoo yung nahati sa 8 proyekto at nakapagtaka rin doon, lahat uniform 75 million bawat isang proyekto na 8. Okay na yun. Wala nang dapat i-prove pa doon. Kaya lang, yung issue naman ng talaga bang nagbigay siya ng komisyon doon sa 2 senador, yun na ipoprove niya ngayon, di ba? Kung meron siyang katibayan, ledger man o kung ano man, yun ang dapat maipakita. Kaya sinabi ko pa rin sa kanya na yung burden of proof para talaga maging, para matibay. Kung halimbawa bang i-recommenda, nasa sa kanya. Kaya nga nagpapaalam siya kung pwede raw siyang umalis muna at hanapin niya raw kung may mamakita sa records. Papayagan niyo ba yun, Sen? Hindi, na-shoot lang ko yun kasi unang pumasok sa isip ko, baka mamaya hindi na siya bumalik, magki may escort, baka malansin niya. Pero on second thought, pwede siguro payagan yun kung talagang hinahanap natin katotohanan. So pag-uusapan namin ni Senate President kung pwede siyang pa-escortan doon sa kanyang bahay. Yes. Kasi maraming pwede siyang maging motibo eh. Kasi remember, na-process na yung account niya, di ba? Correct po. Baka merong siyang baka meron pa siyang mga bank accounts o kaya merong iba siyang mga assets na hindi nasaklaw pa noong precinct. Baka lilinisin niya. So, yun ang titingnan namin, pag-usapan namin ni Senate President, kung papayagan siyang under escort, bumalik sa kanyang lugar, sa Bulacan, o kasama niyang bahay niya, pero talagang 24/7 babantayan siya or very limited yung time na pwede siyang umuwi. Okay. Dahil maghanap daw siya ng mga katibayan, mga resibo pa. Pero yung Pwede consider yun actually. yung pong photo noong litrato po ng disappearing messages, hindi yung tatayo Senator Lacson? Hindi ako eksperto doon sa yung pinakita ni Senator Joel, dinemonstrate niya kung paano pwedeng i-doktor yung mga messages. Kasi meron siyang dinemonstrate na in 20 seconds napapalitan yung sender o yung receiver. Meron siyang pinakitang ganun eh. Yes, Hindi ko alam yun. opo. So bahala na yung kung halimbawang i-masumiti yun, bahala na mga expert doon na mag-analyze kung talagang kaya bang gawin yun. Pero yung tulad ng sinabi ni Senator Cayetano, na hindi naman talaga screenshot yun, Opo. parang hindi sa akin, hindi ako masyadong believe doon na just because pinicturean mo yung disappearing message, hindi na siya katanggap-tanggap na hindi siya parang faithful reproduction nung naka-screenshot. Opo. Kasi pagka ako, ang impression sa akin, ba't kailangan disappearing message?
Di ba? Kasi kung may 17 may pesos, tinatago, oo. tinatago, di ba? Ang impression sana may tinatago. Pero mayroong talagang ganun ng Viber, mga kapuso, baka hindi kayo familiar. Meron Meron talagang sabihin ganun. messages. May ganun oo. talaga. Merong 1 day, merong Yes. 20 seconds. Opo, 10 seconds, opo. Depende po sa bilis na usapan. Pero,